Miyerkules at Huwebes, wala po ako talagang boses. Kaya salamat sa Diyos, meron na po akong boses ngayon. At katatapos po ng ating annual conference, kaya gusto ko pong sabihin na salamat po sa inyong paanyaya sa akin na maging bahagi ng inyong anniversary. Yan po ang sasabihin ko, sana kung natuloy po akong nalipat. Pero salamat po sa Diyos at pinasa po ulit kami ni Pastor Ray sa pangalawang pagkakataon, ay sa bagong taon ng ating conference. Ako na nag-announce. Dapat po yung lay delegate ang mag-a-announce nun eh. Pero ito na po. At sa katatapos po na yun ay sa Diyos po ang papuri. Sa ating pong mensahe ngayon, gusto ko simulan sa isang maliit maikling illustration. May isang dalagang kabataan na papasok na sa college. Sa kanyang pag-enroll ay nalungkot siya nang mabasa niya ang isang tanong sa application na nakalagay ay, "Are you a leader?" Dahil siya ay tapat ang kanyang sagot, "No." At ipinasa niya ang application niya, kaya ang inaasahan niya, hindi siya makakapasa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, laking gulat niya nang matanggap niya ang letter mula sa college na nakalagay, "Dear applicant, I study of the application forms reveals that this year, our college will have 1,452 new leaders. We are accepting you because we feel if it is imperative that they have at least one follower." Ibig sabihin, sa lahat ng nag-enroll, siya lang ang nagsabing hindi siya leader. Tayo po ay manalangin. Amang banal na ila sa lahat po sa napakagandang umaga, sa pagsasalo-salo sa iyong mga salita, at pakikinig ng mga musika na magbibigay kapurihan sa inyong katakinaan. Pagpalain mo kami, pangusap ka po sa amin, at hindi lang namin mapakinggan ang mga salitang ito, kundi manahan sa aming puso upang maisapabuhay namin sa patuloy naming pag-ayo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Marami ay nakaka-relate po tayo sa kwento ng kabataang babae ito na maaaring sinabi nila, leader sila, upang maipasa lang ang application. Meron tayong mga pagpapasya na ginagawa natin para mag-benefit tayo. Pero, minsan hindi tayo nagiging totoo sa kakayahan natin. Pero itong kabataan ito ay naging tapat sa kanyang sarili, na inamin niya na siya ay hindi leader, at doon, siya ay nakapasa. Subalit mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, ay napakahalaga ng pagtataka. At pagpapakumbaba kung saan hindi natin binibigyang pansin ang kapangyarihan ng Diyos. Actually, hindi ko po maisip kung paano natapos ang sermon nito. Dahil hindi ko po alam kung magkakaboses ako. Pero sabi ko, Lord, kung nais mong tumayo ako, ikaw ang magbalik ng boses. Kaya talagang salamat sa Diyos, may nag-advise na may daw ko ng maraming tubig. Maraming tubig na may yelo. O ginawa ko na kayo, kaya po, sa mga minamalat, yelo ang sagot. Okay, mga kapatid, ang tanong ng ating Panginoong Jesus, ano ba ang latest ngayon? Sabihin nyo, nasa Bible ba yun? Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Sabi na ng ating Panginoong Jesus. Iyan ang tanong ng ating Panginoong Jesus sa dalawang alagad. Gaya ng kwento ng dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus na may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Ito ay araw ng linggo. Naggaling sila sa pagdalo sa Passover at sa kanilang paglalakad ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ganito tayo. Kapag tayo na traffic, may kwentuhan. Kapag ka napatambay, may kwentuhan. O ito, naglakad sila at nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Sinabi na ang mga alagad na ito hindi kanyang kasikat, hindi katulad nila Pedro na sikat, kundi sila ay mga simpleng tao at hindi ganong kilala mga tagasunod ni Kristo. Kaya ang topic ng mga alagad nito ay
Hindi isang lang masasabing maliit na bagay, kundi ito ay malaking bagay para sa kanila. Ito ay ang pagdakip at ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ang mabuting balita sa verse 15. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nagsabay sa kanila. Subalit sa ilang sandali ay mahimalang pinigilan sila na makita kung sino si Jesus. May ganung interpretation na kumilos na tila hindi nila makita, makilala ang ating Panginoong Jesus dahilan na kung saan parang natakpan ang kanilang mga mata. Ang tanong ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan niyo? Habang nakikinig po kayo sa akin, ano po ang pinag-uusapan niyo? Sa sobrang lungkot ng mga alagad na ito at masyadong nakafocus sa kanilang sarili, hindi nila na-recognize si Jesus. Wala silang pakialam kay Jesus. Ang sagot ng mga nanulumbay na alagad, sinabi ng isa sa kanila, lalagyan nga lang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang magganap doon. Samantalang tayo, pag nagkikwentuhan tayo, tinitingnan pa natin kung may nakakarinig. Diba? Lalo na kung confidential, baka may nakakarinig. Ganito ang tao. Kapag ang tao, tayo, ay nakatuon sa ating kalagayan, sa ating problema, sa ating kahinaan, nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Humihina ang ating pananampalataya. Marahil kapag tinanong tayo ng Panginoon, anong pinag-uusapan niyo? Ano ang mga pangyayari? Baka ang isagot natin, ikaw na lang po ang hindi nakakaalam na wala ng budget. Diba? Naisip niyo ba yung kayo tatanungin ng ating Panginoon? Anong pinag-uusapan niyo? Baka ang isagot natin, ikaw na lang po ang hindi nakakaalam na ang daming nagkakasakit. Ikaw na lang po ang hindi nakakaalam ng matinding krisis ngayon. At madami pa. Pero hindi. Sapagkat lahat ng ito ay batid ng ating Panginoon. Malamang napangiti si Jesus nang sabihin nila yun, di ba? Na ikaw na lang ang hindi nakakaalam sa nangyari. Alam na alam ni Jesus ang nangyari. Kaya ang ginawa ni Jesus, in-enjoy niyo yung company ng mga alagad. Nakipag-usap ang ating Panginoong Jesus sa dalawang alagad na ito, samantalang ipinapayag nila ang kanilang damdamin. Kahit alam ni Jesus ang kanilang puso, kahit alam ni Jesus ang kanilang damdamin sa kanilang pagbubukas, sapagkat mahalaga tayong lahat sa Panginoon. Mahalaga ang nararamdaman mo sa Panginoon. Mahalaga, huwag niyo sasabihin wala. Mahalaga ang bawat damdamin natin sa Panginoon. Sa kanilang paglalakad patungo kay Jesus ay ipinahayag ng dalawang alagad ng mga bagay patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya natuklasan ng mga alagad, alam nila ang pangalan ni Jesus, alam niya kung saan sila nagmula, alam nila na si Jesus ay propeta, alam nila na makapangyarihan si Jesus sa salita at sa gawa. Alam ng mga alagad na si Jesus ay ipinako sa krus. Alam ng mga alagad na nangako si Jesus. At alam ng mga alagad na sinabi ng mga tao na si Jesus ay nabuhay na muli. Tatanungin ko po kayo, sa lahat ng yun, alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba na makapangyarihan ng Panginoon? Alam niyo po ba na nabuhay ang ating Panginoon? Alam niyo buhay ang Panginoon? Amen. Kilala natin ang Panginoon. Kaya tatanong, bakit tayo pinanghihinaan ng pananampalataya? Kaya ito pakiramdam ng mga alagad, sila ay nabigo sa kanilang pag-asa. Dahil sa kanilang kawalan ng pag-asa, sila ay nangaligaw. Ganito tayo. Nakaramdam tayo, nakaranas tayo ng mga problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Nasaan ang pananampalataya? Sumagot si Jesus sa kanila, kay hangal nyo! Ouch! Sorry na, Lord. Kay kukupan ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta.
Hindi po ba't nagtiis, naghirap, namatay, at muling nabuhay ang Panginoon bago natin siya tinanggap sa ating mga puso? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya, simula kay sa aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Nagturo pa ang ating Panginoon. Sa kabila ng pangungusap na ito ni Jesus sa kanila, na natiling nakatuon ang kanilang puso at isip sa kanilang kalungkutan at kabiguan. Hanggang si Jesus ay nagyayahan nila. Sa kanilang paglalakad, lumalapit na. Sabi sa talata, lumalapit na sila sa kanilang patutunguhan. Inanyayahan nila si Jesus sa pagkakataon ito, paano naging bukas ang kanilang paningin nang ginawa ni Jesus ang banal na hapunan. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya biglang nawala sa kanilang paningin. Kung kailan naman nakita na nila ang Panginoon, bigla naman nawala ang Panginoon. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasalutan. Ganun kahaba ang kanilang nilakbay para maipaliwanag at maituro ni Jesus ang lahat ng nasa kasulatan patungkol sa pag-asang kaloob ng ating Panginoon. Sa ating panahon ngayon, tayo ay naglalakbay sa daan patungkol Emmaus. Pero ang tanong, ano nga ba ang kahulugan ng Emmaus? Ang daan patungkol ng Emmaus ay simbolo ng ating lakbay sa pananampalataya. Maaaring iba't iba tayo ng simbolo ng Emmaus, pero isa lang ang sinisimbolo nito sa atin, ang ating pananampalataya. Ang daan patungkol Emmaus ay simbolo ng ating lakbayin sa pananampalataya kung saan ang banal na kasulatan o ang Biblia, ang banal na hapunan ay napakahalagang elemento upang maranasan natin ang Panginoon. Mag-aalab ang ating pananampalataya sa patuloy nating pagpapalalim sa mabuting balita ng ating Panginoon, sa ating buhay na pananampalataya. Hindi natin maitatanggi na tayo ay sumasamba sa Panginoon ng may kalungkutan. Maaaring pumasok kayo ng iglesia ito kanina, may taglay na kalungkutan. May alalahanin. Kabiguan. Kahinaan. Gayon pa man, sa lahat, sa kabila ng lahat ng ito, ang ating lakbayin ng pananampalataya ay dahilan upang patuloy at patuloy tayong manibag sa Panginoon. Kaya sa karanasan ng mga alagad, sinamahan si Jesus. Sa karanasan ng mga alagad, sa lakbayin ng mga alagad, itinuro ni Jesus ang mabuting balita. At bahagi sila ng dulang ng pagsasalo-salo. Sa ating panahon ngayon, ang daan patungkol Emmaus ay ang ating lakbay sa pananampalataya. Kaya ang tanong, ano ang pangyayari? Ano na ang nangyayari sa ating buhay? Maraming pangyayari na nagdudulot ng takot, pangamba, alalahanin, kalungkutan, magiging ng kawalan ng pag-asa. Gayon pa man, mga kapatid, sa pangako at kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na buhay. Bilang mananampalataya ay pinapakita at ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang sarili upang maging gabay natin sa ating pamumuhay. Sa ating paglilingkod, kung paano pinangunahan ni Jesus sa mga alagad, ay taglayin din natin ang banal na presensya ng Diyos upang akayin din natin ang iba. Hindi lang tayo ang makaranas ng banal na presensya ng ating Panginoon, kundi tayo ay magamit na instrumento upang akayin ang iba ng may buong lakas, upang pangunahan natin ang ating kapwa ng buong sigla, buong lakas sa madalang salita. Ito ang tinatawag na live courageously. Live courageously. Ano bang ibig sabihin ito sa atin? Leading
is not about the position. Again, leading is not about the position. Hindi ko ako presidente, ako ang pangulo, ako ang vice, ako ang batas. Ako ang nasa officers, ako ang batas. It's not about the position. And courage is not about power. It's not about power. Ito ang kaya mong gawin. Lead courageously is our way to discipleship. Ito ang itinatawag sa atin. Manguna tayo, mag-akay tayo. Nang may lakas ng loob at manguna tayo, gumagabay at nagiging mabuting halimbawa tulad ng ginawa ni Jesus sa mga alagad papuntang Emmaus. Leading courageously and not to compromise. Ibig sabihin sa ating pagsasapamuhay ng pangunang may lakas ng loob ay hindi nakukompromiso ang ating pananampalataya. Hindi nalalagay sa alanganin ng ating ugnayan sa Panginoon, kundi tayo ay maging instrumento sa buhay ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagdidisipulo at pangunahin sila patungo sa ganap na ugnayan kay Kristo. Sino po ang magdidisipulo sa mga bata? Sino ang magdidisipulo sa mga kabataan? Sino ang magdidisipulo sa bawat isa sa atin? Sino ang magdidisipulo sa ating pamayanan? That is leading courageously. That is how we live courageously. Na kaya nating dalhin at ipamalita ang mabuting balita at hindi pananampalataya ng hihinat na tutulong lamang. Ano ang pangyayari sa ating panahon ngayon? Ang daang papunta sa Emmaus na ating tinatahak ay mahamon. Mahamon sa aspeto ng pamumuhay, sa aspeto ng relasyon, sa aspeto ng kalusugan, ng krisis, kabuhayan, pero meron tayong pag-asa sapagkat ang Diyos ay buhay. Hindi man agad nakilala ng mga alagad si Jesus, pero ipinakita na pinangunahan niya ang mga alagad. Ganito sana tayo. Sa ating paglilingkod, hindi agad din makikita, hindi agad makikilala ng Panginoon. Kaya kailangan natin lakbayin ang pananampalataya ng pagdidisipulo. At hayaan natin ang Diyos ang magliwanag sa kanilang buhay. Ano ang pangyayari? Ang maunawaan natin ang gabay sa lakbayin ng pananampalataya. Unang gabay, banal na Espiritu. Ito ang kailangan natin, baka tayo na lang ang gumagawa sa sarili natin. Espiritu na ang Greek word ay pneuma. Di ba pag bumili po kayo ng gamot, may pneuma, pneumaritic pa gano'n. Pneuma means breath. Hinga. Ito ay kailangan natin upang manan ang banal na Espiritu sa atin. Ang kailangan natin sa araw-araw ay ang banal na Espiritu. Kaya yan ang panalangin natin sa iglesyang ito. Gumawa ang banal na Espiritu sa iglesyang ito. Magkaroon tayo ng lakas na labanan ang mga bagay na nakakanda sa ating paglapit sa Panginoon. Pangalawa, ang banal na kasulatan o prima scriptura. Pag sinabing prima scriptura, ang ating pangunahing kailangan ay ang Biblia. Pero hirap na po tayo magdala ng Biblia. Ito ay kasama sa Wesleyan Quadrilateral Relief ng United Methodist Church na pinagtitibay na una sa lahat ang Biblia. Maunawaan natin ang kamanghamanghang magawa ng ating Panginoon sa patuloy nating pag-aaral at pagpalalim dito. Ang Eskriptura, ang malalim na pundasyon tungo sa malalim na kaunawaan at may kapangyarihan sa ating paglilingkod at pagmimisyon. Pangatlo, banal na hapunan o Eucharist. Ito ay isa sa mga dalawang sakramento. Dalawa lang po ang sakramento ng ating Metodista na nagpapahayag ng kagandahang loob ni Kristo na nagpapatibay na kasama natin ng Diyos. Ang banal na hapunan ay bukas sa lahat. Ibig sabihin, wala tayong tinatangi. Lahat ay inaanyayahan na maging bahagi ng bayan ng Diyos. Kaya lahat tayo ay kabilang
sa inaanyayahan sa banal na hukuman. Kung paano nabuksan ang mga mata ng mga alagad ay nakilala nila si Jesus at kanilang maipahayag. Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo pinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan sapagkat ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay gumawa ng kamangha-mangha. Ang mga gabay na ito ay personal na nararanasan. Hindi natin yan dinidikta. Upang maging lakas at sandata natin sa panguna at paglilingkod, tulad ng mga alagad, agad silang tumayo, nagbalik sa Jerusalem, naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasama nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Mga kapatid, walang ibang magpapatotoo nito, kundi ikaw na nakaranas na ang Diyos ay buhay. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan kung paano nila nakilala si Jesus. Nang paghati-hatiin ito ang tinatay. Meron silang fellowship, meron silang pagkakaugnay-ugnay sa pamagitan ng banal na hapunan. Ito ang panalangin natin. Ang lagi nating maranasan ng ating Panginoon at kung tapang na maisalaysay na maipakilala sa Jesus na ating tagapagligtas sa iba kung paano natin siya naranasan sa ating buhay. Ito pong statement na to ay sa kabuuan ng United Methodist Church. Stepping in faith into a new season of ministry, the United Methodist Church forms disciples of Jesus Christ who, empowered by the Holy Spirit, love boldly, serve joyfully, and lead courageously in local communities and worldwide connection. Kinikilala ng local communities, tayo yun. Lead courageously is following Jesus' example. We resist and dismantle all systems of evil. In Jesus' name. Injustices, oppression, striving for peace, justice, and reconciliation. Magsimula ito sa ating iglesia. Magsimula ito sa ating buhay. Kaya sa gabay, sa lakbay, sa pananampalataya, banal na espiritu, banal na kasulatan, banal na hapunan, gawin natin ito at maging bahagi sa pagkakbang sa pagsasakabuhay ng mga gabay, sa lakbayin, sa pananampalataya, at tiyak tayo ay hindi matatakot. Tiyak hindi na tayo manghangamba, kundi tayo ay maglilingkod at ipapabalita ang mabuting balita upang ipakilala ang ating Panginoong Yesus sa iba nang sila rin naman ay makaranas ng bagong buhay kay Kristo. Maging handa tayong sa pabuhay, ang katwiran at katarungan, tayo ay maging daan sa kapayapaan at pagkakaisa. Tayo ay maging ganap na tagasunod ni Kristo na may pangitain na sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya let me share with you ang song na ito ni Arne Nandipano. Ito ay tumutukoy din sa kung paano tayo mangunguna ng may tapang. Mangunguna tayo ng may tapang, hindi gamit sa bayolente. Tapang na handang itindi ang salita ng Panginoon. Kaya pagpasensyahan nyo na. Kakantayin ko to kasi napakaganda po ng message nito. Title, Send Me. At magbulay-bulay po tayo. Tayo ang makabagong alagad. Tayo ang nasa lakbayin ng pananampalataya. Ang bagong panahon ng Emmaus. Pero ang tanong, kamusta ang ating pananampalataya? Ano ang pangyayari sa ating buhay? May naging Kristiyano na ba at nagbagong buhay sa pamagitan ng buhay mo? Send me, Lord, to the waiting world. I have my faults, I have my cares, but if you're calling, Lord, here I am, send me. Lead me, Lord, to the winding road.
have my love. But if you lead, Lord, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone waiting star, someone waiting for some saving hope to come. My life I'll give, I'll be your arms to that someone, Lord. Here I am, send me. Guide me, Lord, through uncertainties. You know my needs, you know our pains. We know you guide us, Lord, so here we are, send us. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone waiting for some saving hope to come. My life I'll give, I'll be your arms to that someone, Lord. Here I am, send me. To that someone, Lord. Here I am, send me. Mga kapatid, maraming naghihintay ng mabuting balita ng kaligtasan. Lead courageously. Paano ka manguna? Tandaan natin, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot at mawala ng pag-asa sapagkat sinabi ng Diyos, akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. At bilang pagwawakas, magpakatibay tayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, ngayon ay tinatawag kayo ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag to lead courageously. Sa pamamagitan ng pagdidisipulo at pagmimisyon, ang tanong, susunod ka ba? Tayo na lang. Dakilang Diyos, purihin ka sapagkat napaka-powerful ng iyong mga salita. Sa bawat buha namin, Panginoon, nandun yung pagtitiwala na ikaw ang Diyos na kasama namin. Ikaw ang kasama ng iglesia ito. Sa 47 years, hindi ka nagkulang. Sa 47 years, hindi ka nagkamali. Hindi mo kami pinigo. Nananatili kang tapat. Kaya o Diyos, ikaw po ang kumilos at tumipo sa puso ng iyong mga anak. Nanawa madama nila ang inyong panawagan na sila ay bahagi. Ang bawat isa ay bahagi ng ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin upang panguna, umakay ng may tapang sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan sapagkat ang aming lakas ay nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa bawat pagtawag mo sa amin, ito ay kapahayagan na nagtitiwala ka po sa amin. To that someone, Lord, here we are, Lord. Send us. In Jesus' name, amen.